Usapang pangkalusugan, ako po si Coach Christine, nag-aral ng naturopathy para sa natural na paraan gamutan, paano gagaling sa natural na kaparaanan. Kung ikaw ay marami nang iniinom ng mga maintenance sa gamot pero hindi ka naman gumagaling, delikado ang kidney mo lalo kung sumasakit na ang iyong tagiliran papunta sa likuran. Kapag po kasi hindi ka araw-araw nagpupupo, delikado po yan. Pinabahayan ng bakterya ang ating kolon at kapag maraming bakterya, humihina yung immune system at pwede kang mag-prone sa tinatawag na cancer. Kapag po kasi tayo ay may maruming colon, prone po tayo sa cancer cells. Dumadami yung cancer cells kasi nga humihina yung immune system. Kaya mas maganda na mag-detoxify po tayo at gawin po natin alkaline ang ating katawan. Paano ba natin gagawin alkaline ang ating katawan? Para maging alkaline ang katawan po natin, kumakain dapat tayo ng mga prutas at gulay na hindi po siya niniluto sa apoy. Kasi kapag po niluto natin sa apoy, ang prutas o gulay, hindi na po siya alkaline, acidic na po yun. Diba? Kaya nga po marami pong mga may cancer, ang ginagawa nila, naglalaga sila ng dahon ng guyabano. Pero mali po yun. Kasi pag nilaga mo na po yun, ibig sabihin, hot process na siya. So, namatay na yung enzymes. Acidic na po yun. Kaya dapat po, hindi natin nilalaga. Kaya nga po sa Japan, yung mga pagkain, di ba, hilaw. Yun po ang alkaline. Okay? So, kaya po, meron po tayong mga supplement na cold process po ang ginawa para maging alkaline pa rin siya kapag ininom po natin. Okay? So, ito po yung ating 23-in-1 coffee na 23 po yung sangkap na herbal na nilagay lang sa coffee. So, ibig sabihin, alkaline coffee po to. Meron po siyang agaricus, graviola, spirulina, noni fruit, pilantus, barley grass, peppercorn, black pepper, turmeric, mangosteen, valerian, berry, insulin plant, moringa, coffee mental, ginkgo biloba, pidinius, macarot, ginseng, robusta, stevia, and dairy creamer. So, sa isang pack, 10 piraso, 10 days mo siya maiinom. Kung wala kang budget, mas maganda, kahit isang pack lang, at least nakainom ka agad. Kasi inaayos niya yung colon natin, nililinis niya. Pero kung may budget ka lang din naman, 3 pack na. May 3 pack na. Magkano po isa? 700 po. Nagsasabing mahal, hindi siya mahal, guys. Meron nga po may bukol siya sa colon. 200,000 ang operasyon. Yun po ang mas mahal. Eto, prevention is better than cure. Bago lumaki ang bukol mo, mag-detox ka na. Kung hindi ka nakakapupo at ganito kanipis ang pupo mo or ganito kanipis ang pupo mo, ibig sabihin may mga bumabara na dun sa colon mo, sa anus, bandang anus. So, pag may bara na, may mga plaque na. Ibig sabihin may tumigas na. So, mas maganda 3 pack, no? 2, 1 plus 100 shipping fee. 2 po yan. So, first payment policy po tayo, guys. Kasi nga, nagsi-COD kami before, bumabalik lang yung parcel sa amin, hindi kinukuha. Mga bogus customer lang yun. So, yung mga seryosong customer, nagsisend po talaga yan ng payment. Legit naman po tayo, makikita nyo po yung mga proof of payment dyan na pinupost ko. So, ito po yung ating coffee. So, GNT po ang nagpipick up ng ating mga pang-detox para mapadeliver po sa inyo. Ito po yung ating coffee. Kahit ako po, umiinom po nito 3 times a day pa. Kasi nga, front po tayo sa mga pagkain na hindi maganda sa katawan natin. Lalo na kapag may mga meeting po kami, hindi po maiwasan na kumain ng hindi masustansyang pagkain, di ba? So, at least, natatanggal na po natin, nadidetoxify po natin. Kasi nga, pag nagbawa, may nanlibre sa isa buffet, syempre kakain ka ng mga baboy, beef, kakain ka ng mga seafood, kakain ka ng mga malalansang pagkain, so hindi siya healthy. So, pag po naman marami tayong napapakain ng mga mantikang pagkain, so, delikado naman po yung puso natin. Kasi nga, yung ating pong, yan, sa mga natatakot na mamatay sa cancer, huwag kayong matakot kasi ang nakakatakot na sakit ngayon is heart attack. Ba't ko nasabi? Meron guys, 29 years old, napakabata na doktor. Medical doctor po to. Doctor po kasi siya ng pamangkin ko na 3 years old.
So, nabalitaan ko, namatay, inatake sa puso. Biruin mo, doktor na, 20 years old, dinatake sa puso. Diba? Bakit po ba ganun? Pwedeng napuyat, napagod, diba? So, and then, may bara-bara sa mga ugat po. Paano po yun? May mga nagsasabi, doktor ka, hindi mo na-monitor yung sakit mo. Siyempre po mga basic po, diba? So, kaya lagi kong sinasabi, huwag kayong magpaka-busy, lalo yung mga OFW, diba? Masyado po silang nagpakasubsub sa trabaho, tapos hindi nila inaalagaan yung sarili nila. Kapag kayo nawala, lalo kayo hindi makakatulong sa pamilya nyo, diba? So ngayon, ito po yung ating ugat. Ito yung mga fats po na pumasok sa ugat natin dahil sa mga pagkain po natin. Hindi po natin mapigilan. So ngayon, pag dumaan yung ugat, yung dugo, dun sa baradong ugat, pumutok sa puso, pumutok sa utak yan. Pag sa puso, heart attack. Never say goodbye. Hindi ka man lang makapagpapaalam sa mga mahal mo sa buhay. Diba? Heart attack. Pag naman sa brain pumutok, stroke. So, sino po dito yung stroke na taas ang kamay? Comment kayo dyan. Kung may kakilala kayong stroke, tutulungan natin. Kasi sa mga iniinom nyong synthetic drugs, hindi naman po talaga inaano yung root cause nun, no? Pag umiinom ka ng synthetic drugs, nasisira po yung kidney pag matagal na patanggal na. Okay? Kasi ang ginagawa lang naman ng synthetic, iinom ka sa umaga, bubuka. Sa gabi, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka. Pinapabuka niya lang yung ugat, yung mga may maintenance niya sa high blood. Pero hindi niya tinatanggal yung black, yung mismong nakabara doon. Diba? Sa atin po, ang ginagawa natin, detox. Ibig sabihin ng detox, lalo na yung colon natin, ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Pag marumi ang colon, sabi nga po sa pag-aaral sa Amerika, 100% na marumi ang colon, may sakit na cancer. Kasi may bacteria yan eh. Pag marumi colon mo, hindi ka araw-araw nagpupupo, huwag mong hintayin na magkaroon ng pain. Kasi pag may pain na yan, meron ng stage yan. In stage 3, in stage 4, doon mo mararamdaman yung pain. Pero pag stage 1, stage 2, wala pa yung pain. Kaya okay lang, di ba? Binabaliwala mo. Kapag di ka araw-araw nagpupupo, delikado po yan. Sa ngipin nga lang natin na hindi mo tinutbrush or nagkaroon ng bulok, tapos nagkaroon ng mga singit-singit na pagkain, di ba nagkakaroon ng infection? What if yung colon natin, dyan nakatira yung mga pagkain na hindi mo pa nilalabas? Siguro nung bata ka pa, nandyan pa yun. No? Kaya nagkakaroon ng tinatawag na peca rubber dito. Oh. Pag dito naman sa anus yun, nagkaroon. Kaya yung iba, nahihirapang dumumi. Parang kambing-kambing yung dumi nila. Ibig sabihin, may parado na doon. May bukol na nakabara. Kaya nga po, di ba, pag pumunta ka ng ospital, gagawin colonoscopy. Magkano colonoscopy? 35,000. Hindi paggamot yan, titignan lang kung may bukol yung colon mo. Di ba? Pag inoperahan, 200,000. Pero hindi safe. Ba't ko nasabing hindi safe? Meron akong kakilalang vlogger, 60 years old yun. Maayos naman yung pakiramdam niya, bigla na lang siyang nangayaya. Tapos, nakaramdam siya ng pain, na matinding pain sa tiyan. Yung pala, stage 4 na siya, colon cancer. Sabi ng doktor, kapag hindi siya nagpa-opera within 6 months, mamamatay na siya. So, 200,000 operasyon, nagpa-opera, pumirma ng waiver, after 1 hour na operasyon, hindi na po nagising. So, delikado din siya. Kaya kung magagawa naman natin linisin sa natural na paraan, kaya nga sabi ko sa inyo, ang detoxification natin, pag uminom ka, dudumi ka. Kasi nga, tatanggalin yung mga plaque mo, kakalkalin yan, at idudumi mo yan. So, kung may mga plaque pa dyan na malambot pa, kaya pa yan ng pandetox natin. Kaya nga combination eh. Sa mga nagmamahal sa 10K, 30 days detox, hindi po mahal yan. 30 days detox program natin. Kung gusto nyo 90 days, 30,000, hindi mahal ang 10K. Bakit? Lilinisin yung colon mo. Aayusin yung mga nutrition na wala sa katawan mo kasi nga, puro ka mga preservative. Puro mga wala ng sustansya yung kinakain mo. So, pag ininis yan, gaganda yung pakiramdam mo. Tapos, bibigyan ka ng mga nutrisyon
nawala doon sa kinakain mo kasi puro ka instant, puro ka noodles, puro ka dilata, puro ka hotdog, puro ka tocino, di ba? Puro mga instant, mga preservative na kinakain mo. So, wala na siyang sustansya. Kaya kapag nag-detox ka, huwag kang mamahalan sa 10K kasi mas mahal ang ma-hospital. No? Mas mahal ang ma-hospital. Kaya nga po marami po, meron po tayong testimonial. Si Sir Philip, nagkaroon po siya ng malaking bukol sa kanyang tuhod. Ganito kalaki kasi laki ng ulo ng sanggol. Meron siyang gout. Ang ginagawa niya, umiinom siya ng mga synthetic drugs, no? So, meron na siyang pain. May pain na po to. Nag-iinom siya ng mga synthetic drugs para mawala yung pain. So, ang nangyari, yung kanyang kidney, no? Dito, yung kidney, ito yung back natin, di ba? Ito yung likodan. Dito sa bandang likuran, masakit na yung kanyang kidney. Hindi na siya nakakaihi. Paano? 5 years po siya umiinom ng gamot eh. Puro pain reliever, kasi nga masakit daw. So, ano nangyari po? Masakit na po yung dito niya. Nag-inquire po siya sa akin ng pandetox. Kaso lang, 1 month bago siya nag-avail. Kasi nga, parang ayaw ng family niya, hindi naniniwala sa natural healing. So, more on doctor sila. Ngayon, pumutok yung gout niya. Nagkaroon ng nana. Sobrang sakit, hindi na siya makapaglakad. Pumutok na yung gout, yung bukol niya. Pumutok, may nana na. Hindi na siya nakapagtrabaho. So ngayon, nag-avail po siya 60 days detox. Nagulat ako, mga parang 2 weeks pa lang, nagulat ako mga 2 weeks or 3 weeks. Sabi niya, nakakaihi na daw siya, nakakadumi na siya. Kasi hindi na siya makaihi saka makadumi. Ngayon, after mga 30 days, lumiit na daw yung bukol. Tapos, yung sugat, humilom na. Kasi nga combination yung binigay ko sa kanya ng pandetox natin. Nagkakatulungan kasi yun. Yung iba, isa lang binibili, hindi kaya yung 10K na program. Huwag ka manghinayang sa 10K na program kasi combination yan. Kailangan ng bawat isa yan para mabilis na matunaw yung bukol. And then, meron tayong pre-guidelines. Yung iba kasi sinasabi sa akin, Coach Christine, nangiinom naman ako ng supplement. Pero bakit hindi ako gumagaling? Sabi ko, ano ba iniinom mo? So, yung mga may nag-aalok sa kanya. So, sabi ko, wala ka kasing guidelines. Walang nagtuturo sa'yo. Walang nagtucoach sa'yo. Kung ano yung mga dapat inumin. Ano yung mga... Kasi pag aliwawa, so mailalim ka sa program namin, meron po yan guidelines. Tatanungin ko anong kulay ng ihi mo, anong kulay ng dumi mo. And then, kung may kailangan pang inumin, dagdag, iinumin mo. Kasi doon natin makikita ano yung mga lumalabas. Makikita natin kung ano pa yung mga sakit mo. So yan, may guidelines tayo. Diyan nakalagay yung mga dapat kainin, yung mga bawal. Kasi lalo na kapag may bukol ka na, kailangan sundin mo yung mga bawal na pagkain. Kasi may pagkain ng bukol na lalo siyang nabubuhay, lalo siyang lumalaki, at lalo siyang dumadami sa katawan mo. Diba? Naalala ko, may nag-inquire sa akin OFW. Yung mami niya, nasa ospital. 2 weeks na nasa ospital. So, may bukol daw sa liver. Tapos, ang dami pong ginagawa dun sa ospital. Mga test, tinetest nila, ganyan-ganyan. So, mag-a-avail dapat siya ng pandetox 30 days. Hindi, 90 days pala. Kaso lang, nagbagong isip niya kasi hindi na daw pwedeng uminom ng mga supplement. Pinagbawal ng doktor. So, 90 days dapat yung i-a-avail niya, 30K yun. So, after 2 weeks, nabalitaan ko, may post kasi siya, wala na yung mother niya. Hindi kinaya sa ospital. Diba? So, sabi ko nga sa inyo, bakit nyo pa hihintayin lumala kayo bago kayo mag-detox? Diba? Kung pwede naman siyang tunawin sa natural na paraan. Saka kahit wala kang bukol, hindi ka lang nakakadumi ng araw-araw, delikado na po yun Kasi pasok ka ng pagkain, umaga, tanghali. Diba? Umaga, almusal, tanghali, merienda, dinner, midnight snack. 5 times kang nagpasok ng pagkain sa katawan mo, tapos hindi ka naglabas. Anong mangyayari? Diba? Nagkakaroon ng bakterya. Pag may bakterya, delikado po yan. Sumasakit ang tiyan, nahihilo,
hindi maintindihan yung pakiramdam. Kaya nga pa yung mga nag-abil sa atin ng coffee na pang-detox natin, nagulat siya eh. Gumanda yung pakiramdam niya, nag-chat sa akin. Sabi sa akin, salamat coach kasi gumanda na yung pakiramdam ko. Papalik-balik na siya sa ospital, wala namang nangyari. Diba? May pumunta dito, nagpa-check up yung MRE machine. So, meron tayong machine check up yung 500 per head. Hahawakan mo lang isang minuto, malalaman agad yung health status mo from head to foot. Pero sa ngayon, hindi pa ako nag-accept kasi sobrang busy sa online dahil pong nag-inquire sa atin. So, unahin ko muna yung online. Ngayon, pumunta po dito, dapat dadalhin siya ng anak niya sa ospital kasi namumutla na yung bibig, kulay puti, yung mukha puti na, hindi na makapagsalita, utal-utal na yung kasama niya yung kapatid niya. Sabi niya, pupunta dapat siya sa ospital, umabsent na yung anak niya. Sabi niya sa anak niya, ayoko. Kasi nakaraan, gumastos na sila ng 100,000. Same na same lang din, na-confine lang siya. Tapos kung ano lang pinainom sa kanya, same na same lang yung pakiramdam niya noon na na-confine siya. Sabi niya, baka maulit-ulit, gagastosan ko ng 100,000, wala namang nangyayari. So ngayon, dahil pumunta siya dito, bago ko siya i-check up kasi nga, namumutla na eh. So pinurse aid ko, pinainom ko ng coffee, pinainom ko ng mga capsules natin. Ito, pinainom ko ng gummies. Ito po yung ating gummies. Barley. Etong barley gummies natin, napakalupit niya kasi wala siyang aftertaste, no? Hindi siya lasang damo. Tapos, ngunguyain mo lang siya. Pinainom mo siya 3. Walang overdose. Ang isang gummies, katumbas ng sachet na tinitimpla. So, ito, easy to eat. Pinainom ko rin siya ng berberine. Yan, yung dalawa. At yun naman, pang cholesterol, sukatan, mataas na sugar. Yung combination, saka ng collagen, wala na ako sa collagen. Tapos, maya-maya, nagulat yung kapatid niya. Namula na yung bibig, namula na yung mukha. Gumaan na yung pakiramdam. Nag-check up po siya, nakita ko. Marami yung colon. Tapos, magtaas ang cholesterol. So, ibig sabihin, sign na yun na pwede siyang ma-stroke. Kasi nauutal na. Di ba? Tanong ko ano yung lifestyle niya. Dahil may business sila. Mahilig sa burger, mahilig sa fast food. Puro easy to eat ang pinakain. Di ba? So, yun. Kaya ganun po yun. So, kailangan i-less natin yung mga bawal na pagkain. Pero, pangsamantala lang yan. Kaya kapag may binigay na guidelines, sundin nyo. Diba? Nakasave siya. Kasi 10K lang yung binili niya na pang-detox. Kung nagpa-hospital siya, tumataginting 100,000 yun. So, yun ang mas maganda, guys. Kailangan po natin na mag-detox agad. Mag-detox agad tayo. Kasi nga, kung hindi tayo mag-detox, aasa lang tayo sa mga pagkain or aasa lang tayo sa mga synthetic na gamot, sasakit talaga yung kidney po natin. No? Sasakit po yan. Pag sumakit po yan, tumaas ang creatinine, subject for dialysis na po yan. So, yun ang kailangan natin. Ayusin po natin agad-agad. Huwag po tayong manghinayang, di ba? Kasi pag po yan, pag dialysis na po, sa amin naturopathy, yung mga professor namin, hindi na po namin ina-assist yung mga nagda-dialysis. Hanggat maaari, hindi na namin sila pwedeng bigyan ng mga supplement. Kasi last term na yon. Pero syempre, naaawa po tayo, meron naman tayong mga supplement na nakakatulong sa mga nagda-dialysis. Kung nagda-dialysis ka na ngayon, meron po tayo mga supplement na makakatulong. Marami na po tayong natulungan na nagda-dialysis. Tapos, umokay na yung creatinine, kaya nag-okay na po yung kanilang dialysis. Diba? Yung iba, 93 times a day na. So, dahan-dahan po yan mawawala. Kaso lang, may mga doktor talaga na ayaw nilang umiinom ng supplement yung pasyente nila. Kaya, hanggat maaari, huwag nyo nilang sabihin. Kasi nga, ang dami na po natin kilalang nagda-dialysis, na forever na nagda-dialysis, ilang taon na, pero hindi naman sila gumagaling. Bakit? Kasi nga, yung gamot na iniinom nila, synthetic, nakakasira ng kidney. So, kaya nga sabi ng mga doktor sa medicine, walang gamot ang dialysis. Kasi nga, kung iinom ka ng gamot, sinisira mo yung kidney mo. Hindi naman po gamot yung pinapainom natin. Yun ay natural. Yun ang kailangan ng katawan natin para ma-detoxify agad at ma-cleansing yung ating mga toxin sa ating colon. So, pag umihi ka, dumumi ka, so okay lang yan, huwag kang matakot. Kasi yan ay part ng cleansing. Okay? So, thank you.
and God bless. Siyempre, pag mga malalala po, hindi lang po 10K yung i-recommend po natin kasi malala na. So, kailangan natin na mas malakas po. Lalo na pag cancer na. So, kailangan natin mas malakas na. Kasi naglalaban po yung cancer cells. Kapag natalo yung mga iniinom mo, mas malakas po sila. Kaya dapat tuloy-tuloy pag cancer ang sakit. Meron tayong pampatay ng cancer cells. So, dapat inumin mo siya tuloy-tuloy para hindi matalo yung mga pinapainom ko sa'yo. Kasi iba, pag umokay na yung pakiramdam, titigil na sila. Kasi okay na yung pakiramdam ko, titigil na ako. Dapat tuloy-tuloy, kaya nga po 90 days program eh. Kung kaya mo pa mag 6 months, mas okay. Kasi naman, ang nagagawa naman po nung pinapainom ko sa inyo tinatanggal yung toxin ng katawan mo, kaya ang effect nun, babata ka. Magugulat yung mga kaibigan mo, kakilala mo, ba't parang bumabata ka? Kasi nga, wala nang toxin dun sa katawan mo, wala nang lason. Yun kasi ang nagpapatanda sa katawang laman natin. Pag marumi yung ating katawan. So, yun, magmumukhang matanda kasi, lalo na pag marumi ang colon, stress na stress yun. Kasi pag marumi ang colon, ang kinikreate ng katawan natin, stress hormones. Pero pag malinis ang colon natin, ang kinikreate ng katawan natin, happy hormones. So, kaya yun, mas maganda guys. Ito guys, napakaganda nito. Halos maubos na yung stock natin. Ayan. Kaya nag-ano na ako ng stock kasi nga, ang bilis maubos po nito. Marami po nag-aabil sa atin. Kasi yung iba, ginagawang candy talaga, 3, 5, kinakain. Wala namang overdose. Pwede yun. Yung pamangkin ko, 5, nakakalimang ganito. Ayun, good news nito kasi, yung pamangkin ko, more on doctor yun, yung daddy ni mami niya, more on doctor sila. Sabi ko, puro kayo gamot, puro kayo synthetic, kaya hindi yan gumagaling eh. Bata pa lang, masisira ng kidney yan. So, pinapainom ko nito, may ubo kasi yun. Nagulat ako, pinainom ko siya nito, nawala yung ubo niya, hindi na siya inuubo. So, nag-detox siya nagsuka siya ng phlegm. Ang pagsuka ng phlegm, wag po kayo matatakot. Detox yun, tinanggal yung phlegm, kaya ka inuubo madaming phlegm Kasi nga mga bata, mahilig sa candy, mahilig sa mga matatamis, diba? Kaya madalas silang ganun yung sakit nila. Kaya yung pamangkin ko na yun, hindi ko yan mapainom ng barley na tinitimpla. Pag may sakit yun, tinitimplahan ko ng barley yun, pinapainom ko yung barley. Kaso mapait, hindi niya kayang inumin, lasang damo. Kahit pilitin ko, 1 kutsara lang, para hindi ka na pumunta sa doktor, gusto mo injectionan ka doon, hindi ka gagaling. Paulit-ulit na lang sakit mo. Kahit anong pilit kong pagpapainom ng barley na parang tinitimpla, ayaw niya. Ayaw niya ng lasa. Ito, pinakain ko sa kanya. Gustong gusto, lasang broccoli daw. Ayun. So, nawala na yung ubo niya. So, maganda to guys. Kung may mga apo kayo, may anak kayo, na bata na hindi mo mapainom ng herbal kasi yung pangit ng lasa, ito po maganda, mapainom natin sila. Ayan. So, mahilig din yun sa coffee, pinapainom ko rin siya. Kasi detox lang naman to. Detox na. Kasi siyempre more on, sila, kain sa labas, more on fast food. Siyempre, puro preservative na yung napupunta sa katawan. Kaya nagkakasakit, diba? Ayan. So, sa mga gusto mag-avail ng ating 30 days or 90 days detox program, depende po kasi sa sakit nyo yung guidelines natin. At kung magkano yung halaga ng pandetox po natin. Kasi pag malala na po talaga, kailangan magkatulungan ng bawat isa. Wala siyang overdose, guys. Walang overdose kahit sabay-sabay mo siyang kainin o inumin. Wala siyang overdose. Kasi nga, natural lang po yan. Kumbaga, yan yung mga pagkain or gulay na hindi natin nakakain. Diba? Kung hindi ka na nakakain ng gulay, ito ng barley. Parang gulay po ito Ang isang gamis, katumbas ng isang sachet na barley. Kasi yung iba kasi, hindi kayang inumin dahil mapait. Pero syempre tayong matatanda na, inom tayo nun kasi kaya naman natin tiisin yung pait, diba? So, sa mga hindi kayang tiisin, ayun guys. So, thank you and God bless. I hope na may nakatulong po ako sa inyo. Ayan. So, dahil umuulan dito at baha, kaya nagkaroon tayo ng time na mag-live po. Okay? So, thank you and God bless. Bye po.